may nabuna mong kahi itong si Senador Amy Marcos diyan sa pag-hearing nila diyan sa pag-aresto kay Pangulong Duterte bilang chairman ng Foreign Relation, ha? Ito ang mga posibilidad na masampahan ng administrative at criminal case diyan sa Office of the Ombudsman. Pakinggan ho natin, guys, ha. Ang mga posibleng managutan ng criminal and administrative charges. At iminumungkahi namin na imbestigahan ng Office of the Ombudsman ang mga sumusunod. Una, si DOJ Secretary Remulla Boying maaring managot sa violation of RA 3019, Anti-Graft and Corrupt Practices for sanctioning an invalid administrative arrest against the former president in contravention of the ruling of the Supreme Court in the 2023 case of Immigration versus Juan Wenle. Maliwanag na napakadaming kondisyon, kwalifikasyon at requirement na isinaad ng ating Korte Suprema doon. Ikalawa, usurpation ng DOJ ng judicial functions. Kahit hindi sila korte, naghahatol sila na halos sila ang naging husgado. Eto, ulitin natin na yung sinabi ni Amy Marcos about sa DOJ na nag-surpace sila na kahit hindi sila korte, sila ang umaktong korte. Kasi nga, dahil ayon sa 3 branches of the Philippines, no, sa government natin, may 3 branches, di ba? Ang Department of Justice, hindi ho siya under sa judiciary. When the separation of powers is concerned in the 3 branches of the Philippines, DOJ is under sa payong, under sa umbrella ng executive branch, which is the office of the president. Pero hindi sila pwedeng mag-act kagaya ng ginawa nila dyan kay Pangulong Duterte na sa interview nila dyan mismo lumabas sa bibig nila na sila ang tumayong competent judicial authority, which is hindi dapat ang DOJ because DOJ is under executive branch. Ang boss nila dyan ay ang presidente. Ang separation of powers, yan, executive branch. Legislative, ang Senado at ang bababang kapulungan dyan, yung mga congressman at senador. Judiciary, yan na yung sinasabi natin na Korte Suprema, Court of Appeal, Sandigan Bayan, pababa sa mga regional trial court natin. So, dapat isa ho doon sa judicial system natin na yan, doon nila dinala si Duterte during pagdampot dahil in accordance doon sa Article 59 ng Rome Statute, dapat mo ura-urada agad-agad, promptly, nakalagay doon, you should bring promptly to local court. Kasi i-verify nga yan kung si Duterte nga yung taong dinadakip nitong mga banyaga na ito. Ayan ho. So, may surpasses yung sinasabi ni Amy Marcos. Ayan ho. So, yun ang tingin ko na ibig niya sabihin doon. Tatlo, grave misconduct and conduct prejudicial to the best interest of public service. Ikalawa, baka managot din si General Romel Francisco D. Marbil, ang Chief PNP, sa arbitrary detention, Article 124 ng Revised Penal Code. Violation of RA 3019, Anti-Graft and Corrupt Practices for inducing or persuading General Torre to perform an act in violation of laws, rules, and regulations or an offense in connection with the official duties of the latter. Grave misconduct and conduct prejudicial to the best interest of public service. Andito rin sa mga nakalista at ayon din sa payo ni dating Supreme Court Justice na nagpayo sa atin na malahil si SILG Secretary John Vic Remulla ay maakusahan din ng arbitrary detention katulad nung iba. Violation of 319 for inducing General Torre and Marbil to perform an act in violation of the Constitution and our laws. Ikatlo, grave misconduct and conduct prejudicial to the best interest of public service. Ang ikaapat na maaring patawan din ng kaso ay si General Nicolas Torre III,
maaring managot sa arbitrary detention. 2 counts of arbitrary detention, not only against the former president, but also against former Executive Secretary Medialdea. Ikalawa, violation of RA 7439 for not allowing the former president to be visited by VP Sara, anak both niya. his daughter and Legal his counsel. main counsel, and for forcing the former president's lawyers to leave him. Also, the violation of 3019 for allowing himself to be induced or persuaded by General Marbil or SILG Remulla to perform an act in violation of law, rules, and regulations in connection with his official functions. Grave misconduct and conduct prejudicial to the best interest of public service ay maaari ring ipataw laban kay General Torre. Ang dami yan ha. Sikat talaga sa Torre. Ambassador Marcos V. Lacanilao. Maaring managot sa usurpation of official functions, Article 177 of the Revised Penal Code, pagsisinungaling sa ibang kaso at perjury sa ilalim ng Article 183 of the Revised Penal Code, false testimony in other cases, and perjury in solemn affirmation under Article 183 of the Revised Penal Code, at conduct prejudicial to the best interest of the service. So, Yan lahat sila 5. Si Marbil, si Secretary of Interior Local Government, si John Vic Remulla, si DOJ Secretary Boying Remulla, si General Torre na laging sikat pagdating sa mga hulihan. Ayan. Tapos itong si Lacanilao na nito kamakailan ay naging sikat dahil nga pinakawalan ito ni Chis Escudero kahit na motion na itong sila Bato de la Rosa na i-contempt. Tapos after ng medyo nabanlawan yung pag-iisip ni Chis Escudero na parang mamaya biglang magregodon yung mga senador dito, baka bigla tayong palitan as Senate President O pirmahan na natin to, ikulong na natin, contempt natin. So lahat yun kapag ikaw ay government official, diyan ka isinusumbong at kinakasuhan sa Office of the Ombudsman. Ayan ho. It's either administrative or criminal case. Ayan ho. So, antabayan na natin yung mga ganitong sitwasyon kasi nga ho, marami naman talagang nilabag itong mga ito ayon sa paglilitis diyan, ayon sa hearing sa committee ni Amy Marcos na Foreign Relation sa pagkadakip na di umano illegal na pagdakip diyan kay Pangulong Duterte. Kasi bakit natin sinabing illegal? Kasi dahil nga dito sa sinabi ni Amy Marcos dito sa ang DOJ ay nag-surpass doon sa batas na kahit hindi sila korte, sila ay naging umaktong korte because nga during interview dito sa ibang taga DOJ, di ko alam kung sino tong lalaki na interview ni Auntie Claire ninyo, no, na inamin niya na sila ang tumayo na competent judicial authority during that time sa paghuli kay Pangulong Duterte, which is hindi dapat nila ginawa. Because according sa 3 branches of our government dito sa Pilipinas, ang DOJ ay under sa executive branch, which is the office of the president. Hindi ho sila under sa judiciary. Ayan malinaw ho yan paglabag sa mga separation of powers. Ayan ho. Kasi ang judiciary, etong Korte Suprema, Court of Appeal, Sandigan Bayan, pababa dyan sa ating mga regional trial court. Ayan ho. So, ang sinasabi nila kasi, yung sinasabi ni Boying Remulla na 9851 ba yun, na may batas ang Pilipinas about sa extradition. Totoo yan, may batas naman talaga ang Pilipinas kapag may hinuhuli ang mga foreign country dito sa bansa natin na halimbawa involved sa mga kung ano-anong cases, ganyan. So, kaya nga lang, ang nakalagay doon sa Republic Act 9851 is, ang nakalagay dyan sa
batas na yan is that pursuant dyan sa extradition law at treaties ng nasabing bansa. So ano ba yung treaties? Di ba balikan na naman ulit doon sa kasunduan ng ICC doon sa Article 59 ng Rome Statute na kapag nag-serve ang ICC ng arrest warrant, dapat dalhin mo agad-agad ito sa local court para ma-verify ng local court kung tama itong mga nakalagay sa dokumento tungkol do sa hinuhuli na tao. And then, ang nasa sa judge ho yan ng ating local court kung papayag siya na bigyan ng clearance para i-extradite, para isuko sa ibang bansa ang ating citizen. Ayan ho. Yan ang hindi nangyari kasi mga ninja moves ang nangyari. Talagang bilisan. Itong si Torre nga, sino ba yung kakalag ka rin ni General Torre? Ewan ko lang. Pero parang tahimik si General Torre ngayon Bisibisihan ata si General Torre. Pati si si Attorney Conte bisibisihan ka rin Attorney Conte matapos ka mabulgar ni Attorney Kaufman na hindi pala kayo tinanggap as legal representative ng mga di umano ay EJK victims dyan sa ICC. Tapos nagpapakalat pa kayo dito ng kwento na di umano nag-apply itong kampo ni Duterte dyan sa ICC ng suggestion na ilimit na lang sa pasaporte at sa national ID. Hindi naman totoo, sabi ni Attorney Kaufman. Anak naman natin paklong. Yung ginagawa natin dito sa Pilipinas, wag natin dalhin sa ibang bansa kasi magkakaiba ho yan, ha? Ay nako. Saan kayo sa Attorney Conte ngayon? Bisibisihan lola nyo, ha? Yan ho. Abangan natin itong mga pangyayari nito sa bansang Pilipinas at uulitin ko, itong mga iniluklok sa pwesto ng mga tao na ito, ng mga politiko na ito, wag naman ho kayong mag-asta na parang kayo na ang may-ari ng Pilipinas, ha? Kasi kayo lang ho ay temporary na binigyan ng mandato ng mga bawat Pilipino para pagsilbihan ang sambayanan. Hindi ho kayo binigyan ng lifetime ho na panunungkulan dyan na para magsigaan kayo sa inyong mga pwesto at posisyon. Ayun ho.